Napakahirap sa lahat yung mabigat ang ating dibdib, yung hindi maluwag ang yung paghinga in an emotional and in a spiritual way. In fact, it can also affect us physically. When we don't feel good, even our chest registers the pain. Mahirap na masikip ang dibdib, at ito ay labag sa kalooban ng Panginoong Hesus. Sabi niya sa Mateo 11:20, matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingahan. At sa verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pagang dibdib ng tao at gumaan ang kanyang buhay. Juan 14:1, huwag na kayong mabalisa. Mahirap ang nababalisa, nawawala ng gana, nawawala ng tulog, napupuyat, hindi sumasaya. Ang ating pag-aaral upang tamasahin ang pagpapalang niloloob ng Panginoong Hesus para sa lahat, kung mabigat ang loob. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo ay nagmamahal sa amin, nais niyong gumaan ang aming loob, ang aming dalahin at sumaya ang aming buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pagaanin niyo ang aming paglapit sa inyo, O Diyos, at nawa buksan niyo ang aming isip nang maunawa namin ang nakakapagpalayang mensahe na sa inyo namin hinihingi. We ask you, Father, to bless your people, to bless us, and may you set us free from continuing slavery to many needless masters. Nawa, Panginoon, ang inyo pong pagpapala ay sumagana sa aming kalagitnaan, ang salita niyo maunawa namin. Hinihiling namin, Ama, na kayo pong magsalita, mangusap, maging tagapangaral, at nawa ay matungtungan ng inyong paang inyong lingkod at maitaas namin kayo. Dumaloy sa amin ang iyong pagpapala at kami ay maliwanagan ng iyong karunungan. Ilalayo niyo kami sa mga tukso, sa mga pandaraya ng kaaway, maging sa mga gawa ng masasamang tao at masasamang espiritu. Pagpalain mo kami, ang aming mga tahan at mahal sa buhay, at mga iba naming mga alalahanin na hindi namin ngayon naasikaso. Nawa, Panginoon, yung aming mata, ang aming tainga, ang buong puso, maituon sa inyo, at kayo naman, Panginoon, ay magsabog ng biyaya sa aming lahat. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapangaral, sa pangalan ng aming tagapagligtas at iyong anak na si Jesus. Amen. Ano nga po ba ang mga nagpapabigat ng loob ng tao? At ang lahat po ng ating mga verses na babasahin ay galing sa ang bagong magandang balita, Biblia. Ang mga pampabigat ng loob. Juan 16:33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Madaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang salita po ng Panginoong Hesus ay gusto niya na magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pagiging Kristiyano. Sa pakikipag-isa natin sa Kanya, sa ating espiritualidad, gusto niya kapayapaan ang dulot nito, hindi gulo. Sabi, natural, makakaranas kayo ng mga kapighatian sapagkat kayo nabubuhay sa isang magulo at maruming daigdig. Pero huwag kayong mag-alala, sapagkat natalo ko na, napagtagumpayan ko na ang lahat ng yan. At kung kayo nakikipagkasundo sa akin, nakikipag-isa, ay magkakaroon kayo ng gantimpala na nadadala dahil sa tagumpay na akin ang nakamit para sa inyo. Kung ating gagawing makikita ang sinasabi niya dito sa Juan 16, may ito yon. Ang gusto ng Panginoon, tahimik ang buhay ng tao at magaan. Ano ang mga pampabigat ng loob? Ating iisa-isahin ng ilan at nang makilala natin kung ito'y totoo sa ating buhay at nagpapabigat sa ating kalooban. Una, pagkakasubo o mga kompromiso. Yung bang, sabi mo, bakit ba ako naka-oo sa hindi ko dapat oohan? Bakit ko ba natanggap yung imbitasyon? Bakit ko ba nasabing oo gagawin ko samantalang ayoko namang gawin? Bakit nga ba ako napasubo? Yung pagkakasangkot sa talagang di gusto, mabigat yan sa kalooban ng tao. Kung minsan nasangkot tayo dahil nadala lang sa kantsaw, sa pakiusap, o sa pamimilit ng kapwa at panggigipit ng iba. Napasubo ko minsan dahil sa yabang, o dahil sa hiya, o napahiya, o ayaw mapahiya, at kung ano pang dahilan. Yan pong napapasubo nang hindi naman buong-buo nating gustong gawin, mabigat sa kalooban yan. Napasubo kang, sige, paaaralin ko yung anak mo, sabi mo sa iyong kaibigan, tapos napasubo ka, wala pala silang kwentang tao, hindi ka ngayon makalaya. Pati yung mga sabi, o sige, papakasal lang kita, tapos nag-iisip ka ngayon, ikakasal ka na lang bukas nagdadalawang loob ka pa, mahirap yung pagkakasubo na yan. Tapos sabi mo, na-imprenta na kasi ang imbitasyon. Yung napasubo ka sa mga sinasabi, kayong mga tao matatabil, madadaldal, madalas mapasubo yan
Kaya mabigat ang loob. Isa pa pong pampabigat ng loob, mga kapatid, pananagutan. Responsibilidad sa buhay. Nakakapagpabigat ng loob yung napatong sa yung balikat ang napakaraming mga responsibilidad. May mga responsibilidad na gusto o ginusto natin, pero nakakapagpabigat pa rin yun ng loob kahit gusto. Lalong-lalo na kung di gusto. Kung hindi naman ginusto itong responsibilidad na ito, napunta na lang bigla sa'yo. At lalong-lalo namang mabigat ito kung ayaw mo talaga. Sobrang bigat ang pananagutan na ayaw mo naman, tapos nandun. Isa pang pampabigat ng loob ay mga pilit at mga hapit na pamamaraan. Yung talagang pilit na pilit na pilit. Yung sagad na sagad ka sa iyong resources, sa pananalapi, maging sa oras o schedule. Yung halos wala ka ng masulingan. Kumagat-kagat ka sa isang napakalaking hulugan. Hulugang bahay, hulugang kotse, hulugang kung ano man. Tapos halos wala ka ng magasto sa ibang mong pangangailangan. Isang mabigat yan na sa loob. Yung umuo ka sa napakaraming mga commitments, sa napakaraming mga schedule, tapos iisa namang katawan mo, hindi mo na mahati ang katawan mo para magawa lahat ang iyong inoohan. Mahirap yan, sagad na sagad. Mahirap sa loob. Mga bayarin, mga hulugan. Kumbaga para kang electric fan na laging nasa 3 o 4 ang speed. Nakakapagod yun. Para kang kotse ang laging nasa tercera. Ang bilis-bilis, hindi ka na makapagpreno, hindi ka na makapag-slow down kasi kailangan lagi kang mabilis. Mabigat yan sa loob ng tao. At isa pang pampabigat ay pagdadalawang loob. Yung magkasalungat na loobin. Parehong gusto mo, yung kaliwa at yung kanan, yung taas at yung baba. O pareho mong ayaw, pero nandyan sila pareho. Na nahahati ang loob mo sa tama versus mali. Pero hayan at nag-aagawan ng iyong atensyon. Yung gusto mo versus yung ayaw mo. O kaya yung style versus another style. At litong-lito ka to do between good versus better. Yan ay mga mahirap lahat na iproseso at nagpapabigat ng loob. Roma 7:19-20. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ginagawa. So napakabigat sa loob yun Yung alam nyo ang tama, gusto nyo gawin ang tama, pero ang laging ending, ang nagagawa nyo mali. Mabigat sa loob yun. Isa pang pampabigat ng ating kalooban ay paglabag sa atin mismo ang sariling kalooban. At least yung paggawa ng mabuti, pareho rin naman talaga niyang gustong gawin yun, kaya siya ay nalilito. At yung paggawa ng masama, parehong gustong gawin ng tao kung minsan niya, yung masama at mabuti. Kaya nagdadalawang loob ka. Pero ang mahirap, yung meron ka talagang gustong-gusto, ito talaga ang isinisigaw ng iyong kalooban, tapos nilalabag mo yon, nilalabanan mo yon at iba ang iyong ginagawa. Maybe dahil nga napasubo ka, dahil may responsibilidad ka, dahil napilitan ka. Mabigat sa loob ng tao yung pagsalungat sa malinaw niyang gusto, sa malinaw niyang paniniwala at paninindigan. At kung minsan yan ay dahil sa interes o pakinabang. Halimbawa, mahal na mahal ng isang dalaga ang kanyang katawan pero itinitinda niya ang kanyang laman dahil meron siyang magiging pakinabang na financial. Kaya ayaw na ayaw mo ng ginagawa mo pero ginagawa mo pa rin. Si Pilato, ganyan-ganyan ang nangyari. Kitang-kita niya na si Jesus ay walang kasalanan at sinabi na niyang walang kasalanan ng taong ito, wala akong makitang mali. Pero hinatulan pa rin niyang mapako sa krus dahil yung interest niya nakataya, yung kanyang political career. Baka magkagulo, ma-demote siya sa pagiging gobernador, minabuti na lang niya ang ipapako si Jesus. Mateo 27, 24. Nang makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pa'y magkagulo, nagpakuha siya ng tubig at naghugas ng kamay sa harap ng mga tao. Wala akong pananagutan sa dugo ng taong yan, ito'y pananagutan ninyo, sabi niya. Sabi lang niya. Pero anong tatanggalin na kasalanan ng tubig na pinanghugas siya sa kanyang kamay? Litong-lito siya, mabigat sa kanyang loob sapagkat nilalabag niya ang sarili niyang budhi. Gaano karami sa atin mga kapatid ang nagkakaroon ng sakit ang ating isip, ang ating emosyon dahil mismong budhi na natin, nilalabag pa natin. Kung hindi mo na sinusunod ang sarili mong kalooban, ano ka pang uri ng tao? Kung talagang yun ang kalooban mo, hindi mo pa masunod-sunod. Roma 14:23. Ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Pinag-uusapan dito yung mga pagkaing bawal at hindi. So naniniwala ka palang bawal, tapos kinain mo pa rin, kasalanan.
O kaya hindi ka naman naniniwalang bawal, tapos ayaw mong kainin dahil sabi na iba bawal, nilalabag mo pa rin ang sarili mong paniniwala. Nahahati ka, hindi ka buo. At ang gusto ng Panginoong Diyos, tayo'y buo ang loob, tayo'y isa. Yung tema ng pagiging isa, napakahalaga yan sa Biblia. God puts a lot of premium on the theme of oneness, of unity. Kaya sabi ni Jesus, I and the Father are one, you are one with me, therefore you are one with the Father. So ayaw nyo nang nahahati. Pati yung pananalig na kalahati, ayaw ng Diyos. Dapat buo ang iyong pananalig. Wala ka daw mapapala kung hati ang iyong pananalig. Mabigat yung hati. Kaya kung ano man ang humahati sa inyong buhay, mga kapatid, habang may nalalabi pang panahon, magpasya kayo. Hindi pwedeng hati ang buhay natin lagi. Hati ang pag-ibig, hati here nor there. Sabi nga nila, a rolling stone gathers no moss. Kailangan manahimik ka doon para magkaroon ka ng lumot na tutubo sa iyo kung gusto mong meron, kung ikaw ay bato. Ano po ang mga pampagaan ng loob sa buhay? At muli, pinag-uusapan natin ang lahat ng ito dahil ang kalooban ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga anak ay magaan ang loob. Magaan ang pasan. Yan ang blessing na dala niya. Kung Kristo na, bigat-bigat pa rin ang loob mo, may dapat kang gawin, kapatid, dahil hindi ka nagkakaroon ng benepisyo doon sa gusto ng Panginoong Hesus na maranasan mo sa buhay. Para gumaan ang loob, una, alamin at tiyakin, suriin kung ano ba ang niloloob natin. Ano ba talaga ang ating pinaniniwalaan? Ano ba talaga ang ating ibig? Ano ba ang uunahin sa buhay? Ano ang pagtutuunan ng pansin? Ano ang ipamumuhay natin? What are we going to stand for? Kailangan malinaw na yon. Pag ang tao lampas sa 20, 25, 26, 27, dapat alam na niya kung ano siya, sino siya, anong gusto niya sa buhay, anong titindigan niya, anong ipaglalaban niya, at ano yung palalampasin na lang niya. Santiago 5:12, sapat nang sabihin ninyo oo kung oo at hindi kung hindi. Ibig sabihin malinaw. Malinaw sa iyo kung anong gusto mo, tayo mo, at malinaw din sa iba at nililinaw mo yun. Para yung oo mo, oo na, alam nila. Yung hindi, hindi. Hindi yung hindi mo, mamaya, nahihikayat kang gawing oo. Ayaw ng kalooban mo, nag-oo yung bibig mo, pinagbibigyan mo yung iba, ang tinalikuran mo, yung sarili mong paninindigan sa buhay. So ikaw ngayon itong hindi makatulog, pabiling-biling ka sa higaan, ikaw na wala ng ganang kumain, at yung inoohan mo, sarap na sarap, dahil nakuha niya sa iyo yung oong gusto niya, na ayaw mo namang ibigay. Kailangan malinaw sa iyo kung alin ang oo, alin ang hindi. Josue 24:5. At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo kung ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod.